Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Praise the Lord is good. Purihin ng Panginoon. Mabuti po na tayo po ay malugod na nagbibigay ng kagalakan sa ating pagpupuri at pagsamba sa ating po Panginoon. Tunay nga po na ang ating pong buhay mananampalataya ay kailangan laging nagkakaroon ng kaligayahan anumang sirkumstansya ang meron tayo sa ating buhay. Ang ating pong kagalakan, ang pananampalataya po natin, kapayapaan, kagalakan, kaligayahan, mga kapatid, ay nagsisimula po sa ating pong pagkaunawa ng mga salita ng ating Panginoon. Malinaw po yun na sinasabi ng banal na kasulatan. Faith comes from hearing and hearing the Word of God. Mga kapatid, hindi po tayo nagkakaroon ng minanang pananampalataya o hindi po tayo nagkakaroon ng malakas na pananampalataya when we are comparing ourselves na parang mas malakas ang pananampalataya ng isa sa isa, na parang meron tayong inherent faith. Mga kapatid, ang ating pong pananampalataya ay nagsisimula po sa ating pong pakikinig. Hindi lang pakikinig, kundi patuloy na pagsasaliksik, patuloy na pagkaalam at pagkaunawa ng salita ng Diyos. Tandaan mo, kung matamad ka sa pakikinig, kung matamad ka sa pagbabasa, listen very carefully, kung matamad ka sa pagsasaliksik ng salita ng Diyos, huwag mong aasahan na ikaw ay magkakaroon ng malalim na pananampalataya. At mula dun sa pananampalataya na yun, mga kapatid, ito ay nagre-resulta o nagbubunga ng kapayapaan, kagalakan at kaligayahan. Wala kang makukuha sa pagtingin mo sa kung saan, pag-uobserba mo sa kung anuman, and then may isip mo tutubuan ka ng pananampalataya at kaligayahan. No. The very reason why we are having corporate fellowships, corporate worship sa Lord, higit sa lahat ay upang sama-sama natin mapakinggan, maunawaan ang kanyang salita, bibigay sa atin ng lubusan, pananampalataya, pag-asa, kapayapaan, at kaligayahan. Okay? Yun din ang dahilan, mga kapatid. Bakit nagiging makatotohanan ang ating pong pagsamba sa Kanya? Hindi po tayo sumasamba sa Kanya dahil lamang sa Diyos siya, na kailangan natin siyang sambahin. Hindi po ganoon, mga kapatid. Malinaw po na sinasabi ng Biblia, mismo ang Panginoong Kristo ay salita, na darating ang panahon na may mga taong tunay na sasamba sa Kanya sa Espiritu at yan. So without the Spirit and without the truth that we know, we really cannot worship. We really cannot praise and worship God. Hindi niya tatanggapin ang mga strange worship o ang mga pagsamba na ala-tsamba. Mga kapatid, bilang mga mananampalataya, hindi tayo tsuma-tsamba sa ating pagsamba. Sumasamba tayo dahil nauunawaan natin ang ating Diyos. Ano ang gusto niya, anong kalooban niya, ano ang nais niyang mangyari sa atin. And by the truth that we know, mga kapatid, natututo tayo ng tunay na pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Ano ba ang katotohanan? Na ang lahat ng bagay, mga kapatid, ay patungkol lamang sa Diyos. Hindi ito patungkol sa atin. Yan ang kaawit natin kanina. It's all about you. Sino yung yun na yun? Jesus. And all this is for you.
for your glory and your fame. It's not about me, as if you should do things my way. You alone are God, and I surrender to your will. I surrender. Are we really fully surrendered to Him? Surrender ka na ba talaga? Because if not, if you are not really fully surrendered to Him, walang mangyayari kahit na pag-usapan natin ang pag-usapan ang joy. Because joy, like we have studied, like we have discussed last Sunday, is not based on circumstances. Joy is not based on events. Ang kaligayahan, mga kapatid, na nakukuha natin sa Panginoon na hindi nakasalalay sa kung anumang nangyayari sa ating buhay. Hindi ito kagaya ng kaligayahan ng happiness o ng kasayahan. Ang kasayahan, gaya ngayon, magkakasama tayo, nakakaramdam tayo ng happiness. Happy tayo. Nakikita natin si Aloha, nakikita natin si Kuya Al, si Kuya Henaro, ang ating mga kapatid. Pag nakikita natin sila, happy tayo. Pero maya-maya lang, pupunta tayo sa kanya-kanya nating tahanan. Hindi na natin sila makikita. Naghihintay na ulit tayo ng isang linggo o ng Huwebes para magkasama-sama at lumigaya o sumaya. Yun yung happiness. Ang happiness ay emosyon na nararamdaman natin kapag may mga pangyayari na maganda sa ating buhay. But joy, my dear brethren, ang kaligayahan sa Panginoon, joy, ay hindi nakabase sa kung anumang circumstance. Ang kaligayahan ay nakabase sa kung ano ang nalalaman natin na katotohanan sa Panginoon. Kung hindi natin alam ang katotohanan, mga kapatid, hindi natin naririnig ang salita ng Diyos at hindi nabubuksan ang ating kaluluwa, ang Espiritu, sa katotohanan, ibig sabihin, mga kapatid, anumang pursuit natin, anumang paghabol natin sa kaligayahan, kailanman hindi natin ito masusumpungan. Nasusumpungan lang natin ang tunay na kaligayahan sa pamamagitan ng pagkaunawa ng salita ng Diyos. At bakit kailangan ibigay sa atin o ilagay sa atin ng Diyos ang kaligayahan, mga kapatid? Bakit? Bakit kailangan ituro sa atin ng Diyos ang katotohanan at paglagakan tayo ng tunay na kaligayahan sa ating puso? Bakit? Because in this world, we will have troubles. Ayan. Yan kasi ang pinupuntirya natin. Although, ang mensahe natin, mga kapatid, ang tema ng ating mensahe ng buong taon ay nakatuon sa buhay na ganap at kasiyasiya. But when you are growing as a Christian, habang ikaw ay nagmamature bilang Kristiyano, habang ikaw ay tumatanda bilang Kristiyano, parang iniisip mo, hindi yung mga nauna mong pag-aakala, hindi yung mga nauna mong anticipations, o hindi yung mga nauna mong pagpuntirya, sa ibig sabihin ng buhay na ganap at kasiyasiya, ang nangyayari sa iyo. Okay? Because sa unang pagiging mananampalataya, ang akala natin, dahil mababaw pa ang ating pagkaunawa,
Akala natin ang buhay Kristyanismo ay isang hayahay na buhay. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. And then, our God, our gracious God, our good God, our powerful God who controls everything, will create a life for us na walang problema, walang pagkakasakit, hindi mauubusan ng pera, magkakaroon ng magandang trabaho, magkakaroon ng mahuhusay na negosyo, magkakaroon ng pamilya, magagandang anak, lalaki silang matitino, lalaki silang may takot sa Diyos at lahat. At walang problema. Yun ang ating inaakala when we are still young in the faith, sa pananampalataya. Pero habang tayo'y lumalago sa pananampalataya, unti-unting ipinapaunawa sa atin ng ating Panginoon that this life that He has promised, the abundant life, this life to the fullest, the life that we've always wanted, is not what we imagine it. Hindi yung na-imagine natin. Okay? Ngunit habang tayo'y lumalakad, mga kapatid, sa buhay pananampalataya, ang unti-unting binibuild up ng Panginoon sa atin ay ang ating malabis na pagtitiwala, pananampalataya, paniniwala sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang mga salita na magbibigay pala ng tunay na kapayapaan, tunay na kaligayahan sa ating puso at isipan. Hindi ang mga bagay sa mundong ito na para bagang ngayon ay nandyan, bukas wala na sa atin. Okay? Gusto ng Panginoon na matanim sa atin ang kaligayahan ito, mga kapatid, sapagkat marami tayong kakaharapin. Suffering. Anong suffering sa Tagalog? Pagdurusa sa mundo ito. Because this life is not our permanent life. This life in this planet Earth is our temporary life. Okay? This life is our temporary life. So, hindi papayagan ng Diyos, mga kapatid, listen very carefully, kasi baka ito yung tumatakbo sa mga isipan natin. Ito ang hindi papayagan ng Panginoon. Ito, pakinggan mabuti. Na para bagang, hindi na natin gugustuhin ang langit, o hindi na natin gugustuhin makasama natin siya sa langit, kasi ang ating temporary life is very satisfying already. Parang wala nang kulang dito eh. Sarap na ako dito sa mundong ito eh. Wala na akong kulang. Hindi ko na nga kailangan si Jesus Christ. Hindi ko na nga siya naaalala eh. Kasi hayahay na ako sa mundong ito. Yun ang hindi papayagan ng Panginoon sa kanyang mga hinira. Kaya dapat makatotohanan tayo kapag umaawit tayo, because what we have sung, yung inawit natin kanina, mga kapatid, is a very ambitious declaration of our faith. Why ambitious? Pastor, bakit ambitious? Bakit napaka-ambitious nung inawit natin? Sabi doon, no? I give all. Ay, hindi nakalimutan na ba natin kinawit natin kanina? I give all to be with you. Inawit natin yun sa harapan ng Diyos.
And that praise is very ambitious spiritually. Okay? Because our God, looking at us, tinitingnan tayo habang umaawit tayo sa Kanya, ang binabasa ng Diyos ay hindi yung lumalabas sa ating bibig. Ano ang binabasa ng Diyos? Yung katotohanan sa ating puso. So when we say, I give all to be with you. Wow! Sabi ng Lord, talaga ba anak? Kapag may anak ka ba, yung anak mo, sinabihan ka bilang papa niya na, Dad, I will give all to be with you. Wow! Talaga ba anak? Ibibigay mo ba ang lahat sa akin para makasama mo lang ako? Ang daling kantahin. I'm telling you the truth, madaling kantahin. But when we really assess the meaning of the words we are singing, and then i-measure natin, totoo ba ito sa isip ko? Totoo ba ito sa puso ko? Ano talaga ang nakikita ng Diyos? Is it really the truth that God is seeing in our hearts when we sing, I give all to be with you? That is a very ambitious words. Pero bago natin kasi inawit yung I give all to be with you, meron tayong hiniling sa Kanya. Bago natin binanggit yung I give all to be with you. Ano yung nauna? Take me, draw me. Okay. Sabi natin, Lord, sabi ni Sister Ana, wala talaga akong kaya, Lord. Hindi namin kaya. Ikaw lang talagang makakagawa ng lahat para magtagumpay kami. So that's why, nung ready ka na sabihin, I give all to be with you, kasi, kapatid, hiningi mo sa Lord na, take me higher, draw me deeper, Lord. I give all to be with you. Because I cannot give anything to you, Lord, unless you will take me higher in my faith, take me higher in my knowing who you are, and if you will not get me deeper in your words, rooted deeply in your words, then yung sinasabi kong, I give all to be with you, will mean nothing to you. Ibig sabihin mga kapatid, nagsisimula pa rin yung ating tunay na pagsasalita, at pag-worship, at pagpupuri, at pagbibigay ng pangako sa Panginoon, nakasalalay pa rin kung ang ating kaluluwa, ang ating spirito ay magagawa ng Lord na paliparin sa Kanyang kaunawaan at pasisilin sa lalim ng Kanyang karunungan. Kaya kung tinamad ka, kapatid, kung tinatamad ka sa salita ng Diyos, you're not listening very carefully to His words. Kapatid, darating ang mga pagsubok, darating ang mga struggles, at totoo ang sinasabi, hindi mo yun kaya. Darating ang problema, at hindi mo yun kaya. I'm telling you the truth. Pero kahit na alam mong hindi mo kaya, pinagpauna ng Lord
ang kanyang trabaho sa buhay mo sa pagpapaunawa sa iyo ng katotohanan sa kanyang mga salita. Because in this world, you will have troubles, but take heart because I already overcome this world. Kaya isesentro mo ang iyong isipan, isesentro mo ang iyong puso, kapatid, hindi sa iyong sarili, sapagkat aabot ka sa dulo. At gagawin ng Lord na paabutin ka sa dulo para maintindihan mo na hindi mo kaya at ang nag-iisang paraan mo para magtagumpay ka ay ang Diyos at hindi ikaw. That's why it's all about Him. Kalimutan mo na ang iyong sarili. Fully surrender to Him alone. Because it's not about you. It's about Him. At yun ang kaligayahan mo, kapatid. Nakakangawit kasi na iniisip mo na ikaw ang bida. Pag ikaw ang bida, nag-maintain ka ng itsura. Kailangan gwapo ako. Kailangan ano. Hindi ito patungkol sa'yo. Hindi ito patungkol sa'yo, kapatid. Ito'y patungkol sa Diyos. Para matapos ang pagkangawit mo sa mga nangyayari sa mundong ito, kailangan mong matutunan na ang lahat ng ito ay patungkol sa Kanya. Pero huwag kang mag-alala, kapatid. Kapag isinama ka ng Lord, bagamat siya ang nasa tampok sa parada, pag sinama ka ng Lord sa parada ng kanyang tagumpay, siguradong liligaya ka. Sigurado. At yun ang inaaral natin, mga kapatid, sa patotoo ni Apostol Pablo. Basahin ko muli. Verses 12 to 13. Natapos natin yung 1 to 11. Basahin ko yung verses 12 to 13. But listen very carefully, my dear brethren. Tingnan natin, ano ang nangyari kay Apostol Pablo? Bakit siya nagtatagumpay sa kabila ng napakaraming pagsubok sa kanyang buhay? Philippians chapter 1, verses 12 to 30, and it says, Now I want you to know, brothers, that what has happened to me has really served to advance the gospel. As a result, it has become clear throughout the whole palace guard, and to everyone else that I am in chains for Christ. Because of my chains, most of the brothers in the Lord have been encouraged to speak the word of God more courageously and fearlessly. It is true that some preach Christ out of envy and rivalry, but others out of goodwill. The latter do so in love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. The former preach Christ out of selfish ambition, not sincerely, supposing that they can stir up trouble for me while I am in chains. But what does it matter? The important thing is that in every way, whether from false motives or true, Christ is preached. And because of this, I rejoice. Yes, and I will continue to rejoice. For I know that through your prayers and the help given by the Spirit of Jesus Christ, what has happened to me will turn out for my deliverance. I eagerly expect and hope that I will,
in no way be ashamed, but will have sufficient courage, so that now as always, Christ will be exalted in my body, whether by life or by death. And this is the key verse. Listen intently to this key verse, verse 21. For to me, to live is Christ, and to die is gain. If I am to go on living in the body, this will mean fruitful labor for me. Yet what shall I choose? I do not know. I am torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is better by far. But it is more necessary for you that I remain in the body. Convinced of this, I know that I will remain, and I will continue with all of you for your progress and joy in the faith, so that through my being with you again, your joy in Christ Jesus will overflow on account of me. Whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Then whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in one spirit, contending as one man for the faith of the gospel, without being frightened in any way by those who oppose you. This is a sign to them that they will be destroyed, but that you will be saved, and that by God. For it has been granted to you on behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for Him, since you are going through the same struggle you saw I had, and now hear that I still have. Okay, my dear brethren. Joy in suffering. Kaligayahan habang tayo'y nagdurusa. Pero magkakalinawan tayo mga kapatid na ang pinag-uusapang pagdurusa dito ay hindi pagdurusa na self-inflicted. Okay? Listen very carefully. Pakinggan mabuti. Ang pagdurusang pinag-uusapan natin, sabi diyan, for it 28, para makita natin ulit, verse 28, verse 29, tingnan natin verse 29, for it has been granted to you on behalf of Christ, not only to believe Him, but also to suffer. Suffering for what? To suffer for Him. Ito yung pagdurusa na nagdurusa ka dahil sa iyong pananampalataya kay Kristo. Listen! Pastor, wala bang pakialam sa akin ang Panginoon sa mga ibang pagdurusa ko? Ang pakialam lang ba ng Panginoon ay doon sa mga pagdurusa ko, na pagdurusa ko dahil sa paglilingkod sa Kanya? Hindi natin sinasabing ganon. Okay? Ang ating Diyos ay may pakialam sa lahat ng nangyayari sa atin. Okay? Dahil yun ang pangako niya sa Romans chapter 8, verse 28. For we know that in all things, God is in control. He uses all things for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Okay? So malinaw doon mga kapatid, na ang pakialam ng Diyos ay hindi lang sa mga pagdurusa, sa paninindigan natin sa Kanya, kundi sa lahat ng ating pagdurusa sa buhay. It can be sickness. It can be relationship problem. It can be utang. It can be problema sa mga anak. May pakialam ang Diyos sa lahat ng iyon.
Okay? Pero isang tabi natin muna yung iba, pupuntiryahin natin yung sinabi dito na kung ikaw ay isang hinirang ng Diyos, ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang hindi lang ang manampalataya sa Kanya, kundi ang magdusa to suffer para sa Kanya. Paano yun, Pastor? The Bible, the Scripture is very rich para makakita tayo ng mga example o experiences ng mga nauna sa atin kung paano sila nagdusa para sa Panginoon. Nakita naman natin, sila Pedro, sila Juan, nagdusa sila para sa Panginoon. Yun ang pinag-uusapan dito, mga kapatid. Joy in suffering. Now, being an elect of God, being a Christian, kapatid, huwag mong po-questionin ang Lord. Kapag dumaranas ka ng mga pagsubok at pagdurusa na may kinalaman sa paglilingkod mo sa Kanya o sa paninindigan mo sa katotohanan, huwag mo siyang po-questionin. Huwag mo sasabihin sa Kanya na, Lord, naglilingkod ako sa iyo. Bakit ang kapalit yata ay ganito? No? Because it is expected in this life for you as an elect na makakaranas ka talaga ng troubles, ng sufferings, because you are standing firmly sa katotohanan natutunan mo sa Kanya. Okay? Because ang mundong ito ay parang isang agos na malakas. Parang isang baha yung mundong ito. Napapunta dyan. Iyan ang ginagawa ng mundo. Ikaw bilang isang hinirang, isang mananampalataya, ikaw ngayon ay nakatindig. Oppose ang katotohanan na taglay mo at ang buhay na pinapakita mo ay nakatindig. Opposing sa matinding daloy ng sanlibutan ito. And that's why, talagang magkakaroon ka ng parang hindi ka komportable sa mundong ito. Hindi mo nagugustuhan ang mga nangyayari. Parang laban ng isip mo sa idea na nangyayari sa mundo dahil ang taglay-taglay mo ay ang katotohanan na natutunan mo sa Diyos. Yun ka as a Christian. Kaya kung ang buhay mo ay nakikita mong hayahay at parang sarap na sarap sa nangyayari sa mundong ito, yung flow ng mundong ito, ay doon ka wow, sarap ng flow. Pag nakikita mong sarili mo, doon sa daloy na yon, kabahan ka. Pag hindi natotrobol ang iyong buhay sa nangyayari sa mundong ito, kabahan ka, kapatid. Bakit? Ibig sabihin, pansamantala lang ang kasiyahan mo. At malapit nang matapos ang kasiyahan mo. But if you see yourself as opposed to what is really happening, mga kapatid, dahil alam mong katotohanan, kapatid, wala kang takot. Hindi ka nakakaramdam ng kung ano man. Hindi ka kinakabahan. Although, nahihirapan kang salungatin ang daloy ng sanlibutan. Bakit? You have this joy in suffering. Kagaya ng nangyari kay Apostol Pablo. He was in chain. Nakatali, nakakulong, nasa kadiliman, hindi makakain ng tama, hindi komportableng kalagayan. But, mga kapatid, si Apostol Pablo ay merong kaligayahan sa kanyang puso. Kahit na nandun siya sa ganong suffering, sa ganong circumstance. Ito yung gusto ituro sa atin ng ating Panginoon. Do you really want the life
the abundant life that He has promised to you. Gusto mo ba talaga yun? Gusto mo ba talaga makita ang sarili mo na nananagumpay kagaya ng mga nauna sa atin, kagaya nila Apostol Pablo, na pag tinignan mo yung buhay, para namang hindi naman magandang klase ng buhay. Para namang nakakainis na klase ng buhay. Para naman puro hirap na klase ng buhay. But still, mga kapatid, ang kanilang buhay ay ang klase ng buhay na ginararangan at pinagmamapuri ng Diyos sapagkat yung mga buhay na yun ang nalathala sa katotohanan pinagsasaluhan natin. Hindi yung buhay na hayahay. Hindi yung klase ng buhay na kagaya ng sa kanila. Joy in suffering. Tinuturuan tayo ng Panginoon. Why we, as Christians, can still, listen very carefully, why we as Christians can still manifest joy or rejoicing even in the midst of suffering. Bakit tayo na nagsasabing, anak ako ng Diyos, Kristiyano ako, kayang-kaya nating sabihin yun, anak ako ng Diyos, Kristiyano ako, pinili ako ng Diyos, hinirang niya ako. Bakit tayo na nagsasabing mga anak ng Diyos ay kailangan makakakitaan ng malalim na pag-asa, ng matinding kaligayahan, kahit na tayo ay nagdaranas ng matitinding pagsubok sa ating buhay. Bakit kailangan ganun ang buhay natin, kapatid? Kasi kung hindi ganun ang buhay ni Apostol Pablo, imagine, try to imagine. Si Apostol Pablo, ang naisulat dito, nung nandun siya sa kulungan, ay maktol na mo. May nandito, Lord, kung yun ang naisulat, anong meron tayong pag-uusapan ngayon? Kung ang pagmamaktol ni Apostol Pablo, kung yung mga angal niya, yung kawalan ng pag-asa, yung kawalan ng kaligayahan, yung parang inis na nangyayari, kung yun ang nakasulat dito, ano ang pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid? Bakit ang isang mananampalataya ay kailangang makakitaan o mag-manifest o maramdaman ng kaligayahan na nakikita ng madlang people kahit pagtingin nila sa buhay mo, ba't masaya pa rin siya? Ganun ang nangyayari sa kanya. Ba't masaya pa rin siya? Why we as Christians can still manifest joy even in the midst of suffering? Because, number one, because we have this joy in the knowledge of God's faithfulness. Huwag nyo na isulat. Ito yung pinag-aralan natin last time. Inano ko na lang, ni-recap ko lang. Ito yung una. May kaligayahan tayo kahit na nagdurusa. Bakit? Dahil meron tayong pagkaunawa. We have this joy in the knowledge of God's faithfulness. Alam natin na ang ating pinagkatiwalaan, kapatid, kilala natin na yung pinaglagakan natin ng pananampalataya at pagtitiwala, kapatid, ay tapat. Kilala mo yung pinagkatiwalaan mo, pinaglagakan mo ng iyong pananampalataya, alam mo na siya ay tapat. Tapat ba ang Diyos mo? Paano mo nasabi? Tapat ba talaga ang Diyos mo? Paano mo nasabi? Ang kaligayahan natin
na nararamdaman kahit na tayo'y nagdurusa o nakakaranas ng matitinding problema, ay hindi matatago dahil alam natin ang katotohanan na ang ating Diyos ay tapat. We know that our God is faithful and He is able. He is able. Kaya niya. Alam mo yun. Alam mo ba yun? Kaya ng Diyos. Alam mo ba talaga na kaya ng Diyos? Our God is able. Hindi magkasya ang mga patotoo sa Biblia na nagsasabi that our God is able. Pero alam mo ba talaga? Nararanasan mo ba talaga? Nandun ba talaga ang pananampalataya mo at pagtitiwala mo? Nauunawaan mo ba talaga na ang iyong Diyos ay kaya kung ano man ang ihaharap mo sa Kanya? God is able. Lalo na kapag may sinimulan siyang trabaho sa iyo. Nagsimula ba ang Diyos sa buhay mo? Amen. Nagsimula ba ang Diyos sa buhay mo? Amen. O hindi nagsimula? God is able and He is faithful to complete what He has started in you. You must believe that. Ang problema yung pananampalataya at paniniwala ay nakukuha sa pakikinig, ang pakikinig ng salita ng Diyos. Bakit kinakapos ka? Bakit? Are you really sitting down and listening to Him? We have this joy in the midst of suffering because we know that God is able and He is faithful to complete the work that He has started to us. We know, my dear brethren, we know even though kahit na nandito tayo sa kahirapang ito, kahit na nagdurusa tayo sa pagkasalukuyan, listen very carefully. Kahit na nagdurusa tayo sa kasalukuyan, we know that the end result, ang dulo ng lahat ng ito, ay para sa ating kabutihan. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Listen very carefully. Nakakatakot na ang intensity ng Diyos ay sobra at gustong pumasok sa ating spirit, sa ating kaluluwa, pero tayo ay naglalamirda sa sanlibutan. Ang ating isipan at ang ating puso ay nakatuon sa mga bagay na hindi magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Nakakatakot, mga kapatid. Dahil hindi natin alam kung kailan yung panahon na ibibigay ng Diyos ang kanyang rema. You can always read your Bible. You can always read it. Okay?
You can read this anytime. But the most important thing while reading the Bible is the work of the Holy Spirit, which enlightens you during your reading of His Word. Maraming nagbabasa. Naiintindihan ba ng lahat? Sino nakakaunawa? Sila na ginagabayan ng banal na Espiritu. So when our God is proclaiming His Rhema, the spoken word of God, na merong Espiritu, kapatid, huwag mo sanang makikita yung sarili mo na ang puso at isipan mo ay naglalamierda sa sanlibutan, na nag-aakala na yung mga iniisip mo, yung mga pinupuntirya ng isip mo, yun ang magbibigay sa iyo ng kaligayahan. No! No. Yun ang magdadala sa iyo sa kapahamakan. Yung rema na gustong ibigay sa iyo ng Lord, yun ang magbibigay sa iyo ng katatagan, kapayapaan, katiwasayan, paninindigan, kalakasan, sapagkat nauunawaan mo kung ano ang nangyayari. Hindi dahil matalino ka o magaling ka, nauunawaan mo dahil pinapaunawa sa iyo ng Panginoon, dahil gusto niyang tubuan ka ng katatagan, kapayapaan, at kaligayahan habang nagdaranas ka ng mga pagsubok na magbibigay sa iyo ng labis na katatagan sa paninindigan mo sa iyong pananampalataya. Why we as Christians can still manifest joy even in the midst of suffering. Number 2, because we have joy in the knowledge of our eternal inheritance from God in Christ, that can never be destroyed, can never be stolen. Meron tayong kaligayahan, mga kapatid, dahil alam natin, naiintindihan natin kung ano ang meron tayo sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? Hindi ka natitigatig sa kung ano bang nangyayari sa mundo ito. Because you already secured your inheritance. Not in this temporary world, but in the eternal life that He has promised to you. Okay? Tandaan natin, pinag-usapan natin kanina, baka dinadaya ka ng dyablo na ang kaligayahan mo ay mababatay sa kung ano man ang maa-acquire mo sa mundo nito. Meron akong bahay, meron akong lupa, meron akong sasakyan, meron akong farm, meron akong lahat, meron akong mga gamit. Kinaiingitan ako ng mga tao. Okay. Nasa iyo pala lahat. Sabi ng Lord, marami na bang nasa bodega mo? Okay, mamayang gabi, kukunin ko ang, nakasulat ba yun? O marami ka na palang naintok eh. Marami ka na sa bodega mo. Sabi nung lalaki, hayahin na ako. Dami ko ng reserve eh. Nakaipon na ako. Sarap na ng buhay ko nito sa mga susunod na panahon. Okay. Sabi ng Lord, okay. Mamayang gabi, kukunin ko na ang buhay mo. Who is in control of everything? God! Who is sovereign in everything? God. Siya. Listen very carefully. If you are focusing your mind, your heart, to acquire the things of this world, which is temporary, I'm sorry, kapatid, I'm sorry. You're missing the point. Paano kung isang araw ay talagang kagaya ni Job,
Do you know the story of Job? Kung kuhali na talaga ng Lord lahat sa kanyang buhay, alisin ng Lord lahat sa kanyang buhay. Asawa, pamilya, anak, ari-arian, lahat. Tapos bigyan ka pa ng anong tawag ng ketong or anumang kate ng katawan. Na kumukuha siya ng bato, makamot lang niya yung kate. Paano kung dalhin ka ng Lord sa ganong kalagayan? Pwede bang mangyari yon? Nakasulat na nga eh. Pwede bang mangyari? Nakasulat na. To give us an example. Paano kung nandun ka sa ganong kalagayan, suffering? Saan mo bubunutin ang iyong kaligayahan? Habang nagkakamot ka ng bato sa mga kati ng katawan mo. Saan mo bubunutin ang iyong kaligayahan? We rejoice in suffering because we know, we have the knowledge that we have an eternal inheritance from God in our Lord, Christ Jesus. Meron tayong, hindi baling wala ako ng mga bagay na ito, temporarily. Okay? Maglilinawan tayo mga kapatid. Baka ang lahat sa atin nag-iisip, isang araw yayaman ako. Baka yun ang punteriya natin. Di ba, isang araw yayaman din ako. At pag yumaman na ako, maligaya na. Happy! Maglilinawan tayo mga kapatid. Maaring, hindi lahat tayo ay bibigyan ng kayamanan ng Panginoon. Maaring, hanggang mamatay tayo, ay mananatili tayong mahirap. Maaring nangyari yun. Ganun ang mga nangyari sa mga nauna sa atin. Yumaman ba si Apostol Pablo? Si Apostol Pedro? Si Apostol Juan? Sila James? Sila Isaiah? Sila Jeremiah? Sila Elias? Nagsiyaman ba sila? Hindi. Okay? Maaring hindi tayo yumaman, mga kapatid. Maaring hindi natin makamtan yung mga iniisip natin magbibigay sa atin ng kaligayahan sa buhay na ito. But our joy in God remains. Nandito. Bakit? Bakit? Because of the knowledge that we have an inheritance. Meron tayong mamanahin, hindi sa mundong ito, kundi sa darating na buhay. At ang buhay na yon ay hindi na magwawakas kailanman. Kaya yung pag-aari mo doon, your inheritance sa eternal life, kapatid, hindi na mabubulok yon. Hindi na masisira yun. Wala nang magnanakaw doon. Okay? That is your joy. Ang problema, lubusan ba natin naunawaan ang katotohanan na yun? O pinipili natin, sinasantabi yung mga eternal things, hindi natin sineset ang ating isipan dun sa mga bagay na makalangit, kundi sineset natin ang ating isipan sa mga bagay na temporary. Yun ang gumugulo sa atin. At huwag kang papayag na yun ang gawin ng dyablo sa isip mo, kapatid. And lastly, why we as Christians can still manifest joy even in the midst of sufferings. Lastly, because we have joy in the knowledge that every efforts and every sufferings for Christ will result in the advancement of the gospel and God's kingdom. Okay, mga kapatid, huwag kang mag-alala. Kung ang buhay mo dito sa mundong ito ay nababatbat ng mga pagdurusa, gaya ng mga nauna sa atin, dahil sa kanilang paninindigan sa pananampalataya. Huwag kang mag-alala.
Na ang buhay mo dito ay para bagang trabaho ng trabaho, bigay ng bigay. Kamo na kung nabigay ko. Dami ko nang nabigay ah. Bakit sila? Magkano nabigay nila? You have this joy, mga kapatid. Alam mo na lahat ng efforts, lahat ng trabaho, lahat ng pagpapagal, lahat ng pagdurusa, sa paninindigan mo sa pananampalataya at pagtulong mo sa ministeryo, kapatid, ay kinakailangan at ginagamit ng Diyos para magpatuloy sa paglusong, lusong ba tawag doon? Sa paglusong ng kaharian ng Diyos at ng pagkalat ng kanyang gospel o mabuting balita. Imagine, mga kapatid, kung walang nauna sa atin na nag-ambag mismo ng kanilang buhay. Sina Apostol Pablo na binabasa natin ngayon. Listen very carefully. Sina Apostol Pablo na pinag-aaralan natin ngayon, ano yung ambag nila sa advancement ng gospel? Pera ba? Ano ang ambag nila? Buhay. Hindi sila nag-isip na, sandali, lugi yata ako dito ah. Bakit ibibigay ko yung buhay ko? Sa panindigan sa pananampalataya. Samantalang daming naglalang miyerda dyan. Punta-punta sa kung saan-saan. Enjoy na enjoy. Facebook. Nandun sila sa, wow! Nandun sila sa magagandang lugar. Kumakain sila ng masasarap na pagkain. Magagandang nangyayari sa kanila. Sandali. Bakit gano'n? Di yata, fair. Ako, nauubos ko yung panahon na matanda na ako, nauubos ko lahat ng panahon ko para sa advancement ng gospel. Samantalang sila, dadami nilang pera, magandang kalagayan nila, pasyal-pasyal sila. Ganun ba yung nakita natin kay Apostol Pablo? Ano yung inambag ni Apostol Pablo para sa advancement ng gospel? Para hanggang ngayon, maganda ang pinag-uusapan natin. Ano ang inambag nila, kapatid? Ang kanilang buhay. Maligaya silang gawin yun. Kapatid, tingnan mo kung ganito rin yung kaligayahan. Maligaya sila Apostol Pablo na gawin yun, na iambag ang kanilang buhay, ang kanilang efforts, ang kanilang panahon, ang kanilang buong pagkatao. Maligaya silang gawin yun sapagkat alam nila na walang masasayang sa kanilang inambag sa Panginoon. Alam nila na kailangan yung kanilang buhay, kanilang trabaho, kanilang effort, hindi lang sa advancement ng gospel, hindi lang sa paglawak ng kaharian ng Diyos, kundi sa kapurihan ng ating Diyos. Kapatid, anong kaligayahan mo? Saan ka maligaya? Anong ambag mo para umusad ang ministeryo, para umusad ang kaharian ng Diyos? Anong inaambag mo? Nangangarap ka rin ba, kagaya ng mga nakikita mo sa mga Kristiyano puno na magagandang kaligayahan, pero walang ambag sa advancement ng gospel? Kapatid, huwag kang manghinawa, huwag kang mawalan ng pag-asa, huwag kang mainggit sa nangyayari sa iba. Huwag kang mag-alala kung nauubos ang panahon mo. Huwag kang mag-alala kung nauubusan ka ng kwarta, ng pera. Tandaan mo, ang kaligayahan mo ay nakabase sa pagkaunawa na lahat ng effort mo, lahat ng trabaho mo, lahat ng pagbibigay mo, lahat ng panahon mo na ginagamit mo para sa Kanya ay magre-resulta ng advancement o pagsulong ng kaharian ng Diyos.
maligaya ka. Kung ang assessment ko sa buhay mo, when you look back, tinignan mo yung buhay mo, maligaya ka kung nakita mo ang buhay mo na kasama ka sa parada ng tagumpay dahil ibinigay mo ang buhay mo para kay Kristo. Malungkot ka. Kung ngayon, nakikita mo na, madami naman akong pera, madami naman akong ari-arian, maganda naman nangyayari sa akin, patsal-patsal naman ako, marami naman akong, kinakaingitan naman ako ng tao, gwapong-gwapo naman ako, gandang-ganda naman ako, nagagawa ko naman lahat ng gustong gawin. Pero, nakikita mo ang buhay mo, walang ambag sa advancement ng kaharian ng Diyos. Kapatid, matakot ka. Kung yun ang punteriya mo. Bakit? Saan ka pupulutin? Sa kampungan. Pupulutin ka sa kapahamakan. Maligaya ang mga taong nakakaunawa na kanilang buhay ay iniaambag nila para sa kapurihan ng Diyos, para sa advancement ng kanyang kaharian. Marami pa niyan, pag-uusapan natin sa mga susunod. Magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O manaming dakila, napakabuti mo po sa amin. Hindi mo hinahayaan na kami magpalaboy-laboy sa mundong ito, sa sanlibutan ito, na para bagang hindi namin nakikita ang katuturan at ang kahulugan ng buhay. Lord, nandito po ang iyong iglesia, ang Truth and Life Christian Church. Naghahangad na matagpuan ang aming kaligayahan. Hindi sa mga bagay sa mundong ito. Hindi sa kasiyahan.